po sa Warriors in Jesus name. Maraming salamat. And magandang gabi po muli sa lahat. And mga testimonies napakahalaga para po sa ating mga nakakarinig kasi nagkakaroon tayo ng encouragement and hope sa mga nangyayari sa buhay natin. And praise God kasi may tumatayo para mag-testimony sa kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Ayan, sige po, acknowledge lang po natin ang banal na Espiritu. Thank you, Holy Spirit, sa pagsama sa amin, sa kalagitnaan namin. Salamat po, Lord God, at kami po iyong dinala dito sa gawain upang makarinig ng iyong salita, mga knowledge, wisdom, yung impart, Lord God, ninyo sa amin, mga salita ng Diyos. And God, namin pong tinataas ang pangalan ng Panginoong Jesucristo sa gawain ito. And I rebuke every distraction, anumang alalahanin, anuman kabaga-baga ng mga puso't isipan natin, ay ating isantabi. Dahil ngayong gabi ay ang bida, ang ating pagtutuunan ng ating mga tenga, ating mga pandinig, ating mga puso, ay ang salita ng Diyos na siyang papawi sa anumang pinagdadaanan po natin. Salamat po, God, in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. So God is good. God is good. God is faithful. Thank you, Father. Share ko lang po yung aking PowerPoint. Nakita niyo po ba? Amen po. Amen po. Ayan, praise God. Ayan, sabi po sa ating text, 1 Corinthians 6 verse 11, ESB. And such were some of you, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Amen. Sabi nga dyan sa Tagalog, at ganyan ang mga ilan sa inyo, ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Amen. Alam niyo po mga kapatid, share lang po ako ng isang powerful illustration about sa text na to. Yung illustration is about parent na hinuhugasan yung kanyang anak. Picture natin sa ating mga isipan po, isang magulang na hinuhugasan yung kanyang anak. Bakit po ba hinuhugasan yung mga anak natin? Yung mga anak na po dito, naging anak naman tayo lahat. At alam ko, naranasan natin na tayo ay hugasan ng ating mga magulang. So, bakit po ba ginagawa yun? So, ito po yun. Picture po natin, imagine po natin, yung isang batang naglalaro sa labas ng bahay ng maghapon. Ano po ginagawa? Nagtatakbuhan, nadadapa, babangon ulit. Hindi niya alam na napakarumi ng katawan niya. Meron ng dumi ang kanyang mga kamay, alikabok sa kanyang muka. Minsan po nagkakaroon pa ng galos-galos Sino po nakaranas niya, lalo na sa mga kalalakihan. Kapag lalaki anak ng anak natin, talagang hindi mo maiwasan yung ganong kalagayan nila. Pero hindi po nila iniintindi yun, hindi po nila napapansin kasi sila po ay nagsasaya. Hindi nila alam na covered na sila ng dumi na hindi naman po nila kayang linisin sa kanila lang. Ayan.
Sabi po dito sa ating text, mark po natin yung naka-underline, but you were washed. Notice natin, ang sabi, you were washed. So, hindi po nilinis natin yung ating sarili, but we were washed. Tayo po ay hinugasan. Hindi tayo nagugas sa ating sarili. So, ganun po sa mga bata na naglalaro. At the end of the day, tatawagin po sila ng mga magulang nila, lalo po yung nanay. O kadalasan po ay, nung ako po yung bata, madalas na tumatawag sa akin ng aking nanay. Michael, uwi na. Gabi na, hapon na. Tapos pag uwi sa bahay, meron pa po, yung matigas ang ulo, di ba? Sino po dito nakaranas, tinawag ng kanyang magulang, nanay o tatay, may dalang patpat habang tinatawag, umuwi ka na kasi ayaw umuwi pa, no? Ayaw pang tumigil dahil sa sobrang masyadong na ano sa laro o sa mga kaibigan. O pag uwi sa bahay ng bata, hindi naman po siya pagkatabuyan nung magulang at sasabihin, ang dumi-dumi mo, lumayas sa harapan ko, nakakahiya din sa mga kumari ko, sa mga kapitbahay. Hindi naman po niya i-reject yung anak niya. Tama po. Nakakalungkot kung meron pong nakaranas ng ganyan sa nung kabataan niya. God is healing you. In Jesus' name. And nawala po, teka lang. Ayan. Hello po, sorry. Bumalik na po ba? Nakabalik na? Amen po. Okay, sorry po. Pakikian na lang po, no? Ayan. So, hindi naman po pagtatabuyan. Kung ang gagawin po ng magulang, huhugasan siya. Huhugasan po yung bata, lilinisan. So, daan-daan po yan. Hugasan yung kamay na marumi, pupunasan yung mukha, di ba? Para mayroon ng maskara dahil sa putik, dahil sa likabok na basa ng pawis. And yung mga maliliit po na sugat, hindi po yan na hahayaan ng magulang na hindi malinisan. So ano po ba nangyari ng moment na yun habang nilinisan ng magulang yung kanilang mga anak? Kasi po may magandang nangyari po doon. After po na malinisan yung kanilang anak, yung anak is na-restored. Na-restored po sa kalinisan, mabango na ulit, malinis. Bakit po? Not because they clean themselves. Hindi po dahil nilinis nila ang kanilang sarili. But because they were loved enough to be cleansed. Dahil po merong pag-ibig at yung pag-ibig na yon sapat para linisan ng magulang yung kanilang mga anak. Pag-ibig po ang dahilan kung bakit po inaalagaan at pinoprotektahan natin yung ating mga anak. Now, picture po natin itong deep truth na to. Tutulungan po tayo maintindihan kung gaano tayo kamahal ng ating Diyos Ama. Kasi po ito po yung eksaktong ginawa sa atin ng ating Diyos Ama. Amen po ba mga kapatid? So ating mensahe po ngayong gabi ay washed by love, redeemed, restored, and renewed. Ayan. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord, in Jesus' name. So, somebody or maybe po, or lahat po tayo, sabihin na natin na merong dinadala. Something na from the past na hindi natin may pagmamalaki. Or meron tayong pagkakamali na sana hindi natin nagawa or pwede pa nating maitama. Something na sa sarili natin na sana itong
version ng sarili ko. Before, makalimutan ko na, makaalis na ako dito sa dating ako. So, everyone, halos lahat po tayo, meron tayong dinadalang burdens. Nandiyan po yung guilt, yung shame, yung mistakes. So, and isa rin po ito sinasabi sa atin text sa 1 Corinthians 6:11. Sabi po naman po dyan, and such were some of you. At ganyan ang mga ilan sa inyo. Kung aangat po tayo ng verse dyan sa verse 9 and 10, malaman po natin kung ano yung sinasabi ni Paul na, and such were some of you. At ganyan ang mga ilan sa inyo. O, hindi ko po nailagay sa PowerPoint, pero babasahin ko na lang po. Sa verse 9 and 10, sabi po dito, o hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nang bababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga maglalasing, ni ang mapatungayaw, ni ang mga manlulupig, ay hindi magamana ng kaharian ng Diyos. So sinasabi po ito ni Paul doon sa mga doon sa church ng Corinthians, doon sa mga believers ng Corinthians. Ito kayo dati. Ganyan ang mga ilan sa inyo. Ganito ang gawain. Kaya lang sabi ni Paul, pero sabi ni Paul, but you were washed. But you were washed, kayo'y nahugasan na. You were sanctified, kayo ay pinabanal na. You were justified, kayo inaring ganap na. At sabi, in the name of the Lord Jesus Christ, and by the Spirit of God. Tunay nga po, mga kapatid, na tinanggap natin ang Panginoong Kristo, and by the power of the Holy Spirit, naganap po sa atin yan. Tayo po ay na-declare, na-cleanse, tayo po ay nilinis, tayo po ay pinabanal, tayo po ay naging righteous. Not because of our own works, not sa sarili natin, but by the finished work of the Lord Jesus Christ. Alam niyo po yung presidente nag-declare, ikaw, Beverly, ikaw ay banal na. Di ba napakasarap pakinggan? Lahat po tayo niyan na nakakaunawa ng ginawa ng Panginoong Kristo. We are washed, we are sanctified, we are justified. Nang hindi nating ginagawa, na hindi tayo ang gumawa. Ang gumawa po ang Panginoong Kristo, and pinatotohanan po yun sa atin ng banal na Espiritu. Ginaganap po tayo sa ating katawan, binabago ang ating isipan, pero ang ating Espiritu is already holy. Is already righteous. Pure. Amen po ba mga kapatid? Kaya ang sabi ni Paul, this is not who you are anymore. Hindi na ikaw ito ngayon. Sabihin mo sa sarili mo, hindi na ako ito ngayon. Malamang meron tayo mga ganyang napagdaanan, pero hindi na ako ito ngayon. Hindi ko ito tinatanggap sa aking sarili. Tinatanggap ko sa aking isipan kasi hindi na ito ang sinasabi sa akin ng Diyos. Hindi ito ang sinasabi ng salita ng Diyos para sa akin, kaya hindi ko ito tinatanggap. Kaya wag po kayong tanggap-tanggap na kung ano-ano pumapasok sa inyong isipan. Maliban na lang kung isipan ni Kristo ang pumapasok sa inyong isipan at we have the mind of Christ, yun yung aking tatanggapin at yun yung lalabas sa aking bibig. Pero kung hindi naman ito, I reject that in the mighty name of Jesus Christ. Tinatanggal ko yan sa aking isipan. Hindi pa magaling yung asawa mo kasi meron pa siya nararamdaman. Sino nagsabi? Opinion ng tao po yan. Ang pinakamalaga, yung opinion ng Diyos. You were healed. Amen? Siya ay magaling na. Ano mang diskusyon, walang tatalo sa salita ng Diyos. Final and authority natin ang Word of God. If sinabi ni God that we are healed already. Amen po ba mga kapatid? So kapag sinabi that you were washed, you were sanctified, and you were justified, totoo po yun nangyari sa buhay natin. Kaya nga sabi ng Lord, kung meron kang, kung kayang maniwala, mapangyayari sa iyo lahat ng, kung ikaw yung naniniwala. Kaya nga tayo tinawag na believers. Amen? So you are washed by love. Alam naman natin yung greatest love of all. Amen? Sabi ng Panginoon, inaalay niya ang kanyang buhay.
Yun yung pinaka-dakilang pag-ibig sa lahat. Pero mo, makasalanan tayo. Ang namatay, walang kasalanan para sa atin. So, hinugasan tayo ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Amen? So, we must trust the powerful blood of the Lord Jesus Christ. Para maalis sa ipan natin, ay, ito pa yung dati kong buhay, hindi na, inalis na yung Panginoon. Winas na yan, inugasan ka na. Huwag mo nang isipin yan. Hindi na ikaw yan, tingin sa'yo ng Diyos. Amen? Kung hindi ganyan tingin sa'yo ng Diyos, huwag mo tingnan yung sarili mo ng ganyan. Amen po ba mga kapatid? So next po is, sabi po dito, what it means to be washed by love. What it means to be washed by love. So meron po tayong 3 puntos na pag-uusapan. Yun nga po yung ating subtitle, yung redeem, restored, and renewed. So what it means to be washed by love. It means, number 1, redeem. When love finds you. Amen? Story po ni Jesus and Zacchaeus. So hindi ko na po nilagay dyan yung buong text. Akin pong i-story na lang po sa inyo. No? So, what it means to be washed by love. First, redeem. Natubos. Amen? Kapag naugasan ka na, nalinis ka na, you are redeemed. Natubos ka. Sabi po dyan sa Luke chapter 19, basahin po natin, no? Yung story po nasa Luke chapter 19, 1-10. Sisimulan ko po sa verse 2. At narito isang lalaki na tinatawag sa pangalang Zacchaeus. At siya'y isang puno ng mga maniningil ng buwis at siya'y mayaman. So siya'y maniningil ng buwis. Tandaan po natin, mayaman si Zacchaeus. At pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino kaya siya. So dito, wala po siyang kalam-alam sa itsura ni Jesus Christ. Inaalam niya, ano kaya itsura? O, sino kaya siya? At hindi mangyari dahil sa maraming tao sapagkat siya'y pandak. Maliit na tao. At tumakbo siya sa unahan at tumakyat sa isang punong kahoy na sikomoro upang makita siya sapagkat siya'y magdaraan sa daang iyon. So when Jesus came to that place, he looked up and said to Zacchaeus, "Hurry down, Zacchaeus, because I must stay in your house today." Zacchaeus hurried down and welcomed him with great joy. So all the people who saw it started grumbling. Sabi po nila, "This man has gone as a guest to the home of a sinner." So tingin po ng tao kay Zacchaeus, sinner. So Zacchaeus stood up and said to the Lord, "Listen, sir, I will give half my belongings to the poor, and if I have cheated anyone, I will pay back 4 times as much." Jesus said to him, "Salvation has come to this house today, for this man also is descendant of Abraham. The Son of Man came to seek and save the lost." So ating unang karakter, si Zacchaeus. Si Zacchaeus was rejected. Ayaw po sa kanya ng mga tao. Kasi sabi ng mga tao, kasalanan niya si Zacchaeus. Hindi yan tapat, dishonest yan. Malayo yan sa Diyos. And yet, ano po nangyari? Doon sa napakaraming tao, doon sa crowd na alam niya na maraming better o maraming mas mabuting sa kanya doon na tao. Pero bakit si Jesus ang huminto para kay Zacchaeus? Hindi po nagsalita si Zacchaeus, hindi niya po tinawag si Jesus Christ. Ang gusto lang po ni Zacchaeus makita ang Panginoon. Ano kaya to? Ano kaya itsura niya? But si Jesus Christ is huminto kay Zacchaeus. Ang sabi niya, "Zacchaeus, come down. I must stay at your house." Amen po mga kapatid. Alam niyo po, napakaganda nito. Before Zacchaeus could fix anything, he was already chosen. Amen po ba mga kapatid? That's redemption. No? God doesn't wait for you to change before He loves you. Hindi po hihintayin ng Diyos na magbago ka bago Kanya mahalin. Alam niyo mga kapatid,
mahal tayo ng Diyos. At the time na malaman natin na mahal tayo ng Diyos, ano man yung kalagayan natin, doon po nagsisimula yung pagbabago. Alam ng tao kung gaano o kung ano yung kasalanan na ginagawa ni Zacchaeus. Tax collector siya, ayaw ng mga tao ng mga kababayan niya. But si Jesus Christ, when love finds you, wala siyang sinabi, ba't ako hihinto sa isang makasalanan? Ba't ako tutuloy sa kanya? No? So before magbalik si Zacchaeus ng pera, bago pa siya magsisi, bago pa siya kung ano man yung kailangan niyang ihingi ng tawad sa mga tao, ay kapatid, pinili na siya ng Panginoon. And then natuloy na doon po yung pagbabago ni Zacchaeus. Di ba sabi po sa Romans 2 verse 4, yung kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Amen. Kaya nga po pag naunawaan ng isang tao yung kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay, so sigurado po tayo na mauuwi po yun sa tunay na pagsisisi. Kaya nga po may bunga ang pagsisisi. Diba? Hinihingi ni John the Baptist sa mga Pariseo, pakita niyo muna yung fruits of repentance. Hindi po pwedeng nagrepent na ako kay Lord, nagsisi na ako, pero walang bunga. Walang nakikitang bunga ng pagsisisi. Yung repentance is going back to God. Iwanan mo yung buhay mo at bibitawan mo yung kamay ni Satan. Bibitawan mo yung mundong ito. Kakapit ka sa Diyos at doon ka na nasama sa Panginoon. Amen? Hallelujah. So isa pa pong story. Yung babae po, no? A woman caught in adultery. Sa John 8, 1 to 11. Sisimulan ko pong basahin sa verse 3. The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman who had been caught committing adultery. And they made her stand before them all. So hinarap po yung babae. Kasama po yung mga teachers of the law, yung may crowd na naman nakasama dito. Ang sabi po ng teacher of the law and mga Pharisees kay Jesus Christ, "Teacher," they said to Jesus, "this woman was caught in the very act of committing adultery." Imagine mo mga kapatid, nahuli sa akto itong babaeng ito na may ginagawang kahalayan. Imagine niyo po yan. I-picture po ninyo. In our law, Moses commanded that such a woman must be stoned to death. So meron commandments ang kay Moses, and yung law na yun, kailangan siyang batuhin. Kapag ganyan ang ginagawa, batuhin hanggang kamatayan, hanggang mamatay. Hindi nga lang po batuhin lang para magkasugat, talagang papatayin talaga. Sabi nila, "Now, what do you say?" So siyempre, they said this to trap Jesus so they could accuse him. But he bent over and wrote on the ground with his finger. As they stood there asking him question, he straightened up and said to them, sabi ng Panginoon, "Whichever one of you has committed no sin may throw the first stone at her." Amen? Sino ba yung walang kasalanan? Sige. Mauna kayong bumato. Then, he bent over again and wrote on the ground. When they heard this, they all left. Nagsalis po sila one by one. The older ones first. Jesus was left alone with the woman still standing there. He straightened up and said to her, "Where are they? Is there no one left to condemn you?" Wala ba ang iba para i-condemn ka, i-judge ka, husgahan ka? Sabi ng babae, "No one, sir." She answered,
Well, then, Jesus. So meron pong isang babae na nahuli sa akto. No? Dinala po doon sa crowd, sa harapan, hindi mga tao, mga Pariseo, si Jesus Christ, wala pong kasamang iba yung lalaki, babae, wala magdidepensa sa kanya. Siya po'y nakatayo sa gitna ng maraming tao. Kahihiyan, siya po'y na-expose, at yung mga tao may hawak na bato sa kanilang mga kamay. Alam niyo po yung tingin nila? Judgment. Andun yung judgment sa kanilang mga mata. Yun lang po yung tingin nila sa babaeng ito. Mangalo niya yan, mangalo niya. Oh, yun ang tingin. Yun ang sinasabi. And sabi sa kautusan, at may kautusan po na kailangan batuin to hanggang kamatayan. And she deserves it according to the law. So yung babae, no argument, no excuse. Hindi po siya hindi siya, tulungan niyo ako, wag niyo, wala po. Alam niyo yung kautusan. Kaya nga, no argument siya, no excuse siya, tahimik lang siya. Why? Guilty. Hanggang si Jesus Christ po ay nagsalita. Not with condemnation. Amen? Not with condemnation, but with conviction for everyone. Sabi ng Panginoon, let the one without sin throw the first stone. Hindi po niya sinabi yung konting kasalanan, sige, maunang bumato. O yung di ganong malaki ang kasalanan, hindi ganong mabigat ang kasalanan na ginawa. O may isa lang kasalanan, sige, yun ang maunang bumato. Hindi po, ang sabi po niya, let the one without sin throw the first stone. One by one, bumaksak po yung bato. One by one, umalis po sila. Kaya mga kapatid, kung meron kang bato na hawak sa leader mo, o meron kang batong hawak dahil para sa mga member, bitawan mo na yan. Alisin mo na yan. Oh? Ang naiwan na lang po doon, si Jesus at yung babae. Kung meron kang batong hawak, bitawan mo yan, umalis ka na, and let the Lord Jesus deal with that person. Kung ano man laban mo, kung ano man yung laban natin sa ating mga kapatid, hindi mo man pananampalataya, o mga tao man nakapaligid sa'yo, bitawan mo yung bato mo. Umalis ka, hayaan mo si Jesus Christ ang mag-deal sa kanya. Hayaan mo ang Panginoon, hayaan mo, turuan tayo ng Panginoon na pagpalain yung mga taong nagkakasala sa atin. Let the Lord mag-deal sa taong yun. Amen po ba mga kapatid? Alam mo yung moment nila, diba, tahimik po yung babae, and then iniwanan sila ng mga tao, dalawa na lang po sila naiwan. Tahimik lang yung babae. Alam niyo ba, pinamagandang karakter na yan na nagkakamali. Silent, tahimik, hindi na nag-justify. Kadalasan yung mga nagkamali, pambihira. Yung pang siya na nagkamali, siya pa yung talagang matinding mga tuwira, magalit. Hindi na po, once tayo, lalo ng mga believers tayo, mga Christian, once na nakita natin, Lord, nagkamali ako, yun na, surrender, ask God for forgiveness. Wag na tayo, Lord, sinaktan niya ako, ito sinabi sa akin, wag na pong ganun. Kung nagkamali tayo, and we know that, alam natin salita niya, admit, submit, diba? And move on na. Ask the Lord, Lord, ano po yung gagawin ko? And God will give you kung ano yung dapat mong gawin. Amen? Alam niyo po si Jesus Christ, siya po yung may authority to condemn yung babae. Pero, He chose to redeem her. Kaya sabi niya, neither do I condemn you, go and sin no more. That's redemption. Ang sabi po dito, she walked in guilty, but walk away free. Amen. Kaya lumapit po tayo sa trono ng biyaya. Ano mang kasalanan meron ka,
Ano man pong kasalanan meron tayo. May pangako ang Diyos, patatawarin niya tayo kung tapat ang ating puso na hihingi ng tawad sa Kanya. Hindi lang po tayo patatawarin, itatama pa yung ating likong pamumuhay. Kaya ang sabi ng Panginoon sa babae, go and sin no more. Amen po. Hallelujah. Okay, second po is yung what it means to be washed by love. Number 2 is restored. Ayan. When love lifts you again. Story po ito ni Jesus and Peter sa John 13:36-38 and John 21:15-19. So, yung una po sa John 13, ito po yung sinabi ni Jesus Christ, yung na-identify siya ni Peter. So, basahin po natin yung story. Where are you going, Lord? Simon Peter asked him. You cannot follow me. You cannot follow me now where I am going, answered Jesus. But later you will follow me. Lord, why can't I follow you? Asked Peter. I am ready to die for you. Mark po natin yung strong na sinabi ni ni Peter. Sabi niya, I am ready to die for you. Wow. Jesus answered, are you really ready to die for me? I am telling you the truth. Before the rooster crows, you will say 3 times that you do not know me. Yun po sinabi ng Panginoon kay Peter. Lord, handa na ako mamatay sa'yo. Talaga bang handa ka nang mamatay sa akin? Ang sabi ng Lord, alam niya yung story. I am telling you the truth. O, i-deny mo ako 3 beses. Now, ito po si Peter. Apostol po ng Panginoong Jesus. Sa Matthew 10 verse 2 po, yung pinakilala po yung 12 alagad. Number 1 po si Peter. Si Simon na tinatawag na Pedro. Pero siyempre po si Andrew, no? Si Andrew, siya po yung nagdala kay Jesus, kay Peter kay Jesus Christ. Pero dito po sa Matthew 10:2, ang 10 verse 2, nung pinakilala ang mga alagad, number 1 si Peter, na apostol. Kung pabilang 1, 2, 3, kung pagkakasunod po. Alam niyo po si Peter, alam natin lahat na he walked with Jesus. Kilala po niya personal ang Panginoon. And still, mga kapatid, and still denied Jesus 3 times. Alam niyo po, marami akong pangako sa Panginoon. Pastor ako ng almost 14 years. And kung tatanungin niyo ako, may failure ba ako? Oh, yes po. May fail ko ang Panginoon. Now, picture po yung taong full of regret. Isang lalaking puno ng panghihinayang at pagsisisi. This time po, walang crowd. Wala pong crowd ngayon. Hindi katulad ni Zacchaeus na napakaraming crowd, hindi katulad ng babae na napakaraming crowd. This time, isang lalaki na punong-puno ng pagsisisi at panghihinayang. Tahimik lang, gumugulo sa isipan niya, nakaupo siya, dala niya yung bigat ng kanyang kabiguan, yung kanyang pagkakamali na nagawa sa kanyang Panginoon. Yung tao na nagsabi, I will never deny you, handa akong mamatay para sa iyo, and then 3 times. 3 times po mga kapatid na dininay ang Panginoon. Noong time na yon, walang crowd na maririnig si Peter. Alam niyo po, narinig lang niya is yung tilaok ng manok sa kanyang alaala. And that's big, mga kapatid. It's hard, mga kapatid. Emotional damage. Diba? Pain. Deep wounded. Diba? Yun po yung nararamdaman. Mas masakit po yung kaysa sa pasa, sa mga suntok. Failure at its worst. Diba? Doon pala sinabi niya, Lord, handa ako mamatay sa'yo. Nabigo si Peter sa kanyang pangako sa Panginoon. Huwag po yung damdamin ni Peter ngayon. But after the resurrection, ito po nangyari. After the resurrection. Sa chapter John 21:15-19. Basahin ko po ulit. After they had eaten, Jesus said to Simon Peter,
Simon, son of John, do you love me more than these others do? Yes, Lord, he answered. You know that I love you. Jesus said to him, take care of my lambs. A second time, Jesus said to him, Simon, son of John, do you love me? Yes, Lord, he answered. You know that I love you. Jesus said to him, take care of my sheep. A third time, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? Peter became sad because Jesus asked him the third time, do you love me? And so he said to him, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said to him, take care of my sheep. Ito na po nangyari after resurrection. Nag-meet ulit si Peter, si Peter and Jesus. No? Nagkita muli si Jesus and si Peter after the resurrection. Ano niyo po ginawa? Hindi po iniwasan ni Jesus si Peter. Amen? Baka meron po sa church. O dito po ating samahan, nag-iiwasan dahil sa mga kung ano-anong nangyari. Look, ang lala po ng ginawa ni Peter sa Panginoon. Dininay po 3 times, tinanggi. Narinig si Peter, namatay ito para sa akin, tinanggi ko, tinatuwa ko, kinahiya ko. And then, nung nagkita sila, ano po ginawa ng Panginoon? Nagkaroon sila ng communication. Ang sabi po, do you love me? Alam niyo po mga kapatid, yung question na yon is not to shame Peter. Hindi po para hiyain. O sabi mo, hindi mo ko itatatwa, hindi mo ko i-deny. Sabi mo, hanggang na ka mamatay para sa akin. Hindi naman pala eh. Wala pong ganoon ang Panginoon. Etong, do you love me na question is not to shame him, but to restore him. To restore Peter. With every question, Jesus is healing a denial. Amen po mga kapatid. With every answer, He is rebuilding a broken man. He is rebuilding Peter. Amen? Hallelujah. Feed my lamb, feed my sheep, feed my sheep. 3 times po dininay ni Peter si Jesus. And 3 times pong sinabi ni Jesus Christ, you are accepted. You are restored. You are my apostle. Feed my lamb, feed my sheep, feed my sheep. Pastor. Oh, that's restoration. Hallelujah. Sabi po dito, Jesus didn't cancel Peter. He recommissioned him. Amen po mga kapatid. Peter wasn't just forgiven, he was trusted again. Amen. Hindi po sinabi na pa, hindi ka na apostol. Hindi ka na disciple. Huli ka na sa mga disipulo ko. No, hindi. Nirecommission pa rin siya ng Panginoon. Feed my lamb, feed my sheep, feed my sheep. Pinagkatiwalaan ulit siya ng Panginoon. Pagkatapos siyang patawarin, pinagkatiwalaan siya ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kung tayo nagpatawad, matuto pa rin tayo magtiwala. Amen? Nasa tao na po yun na pinatawad at pinagkatiwalaan muli kung sisirain niya pa ulit yun. May wisdom naman po ang Panginoon para dyan. Pero let's learn first na kapag nagpatawad ka, magtiwala ka ulit. Lalo na kung ito'y part ng iyong circle, part ng gawain o ng iyong samahan. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah. Next po, sabi po dito, your failure is not final. God can still use you. Amen? So, kung meron man tayong nagawa sa Panginoon na parang nakakahiya nang bumalik. No? Na para bang, Lord, parang sobra itong kasalanan na ginawa ko sa'yo. Parang hindi mo na tatanggapin ng mga tao. Hindi po totoo yun. Your failure is not final. God can still use you. Amen? Sabi po sa Proverbs 24:16, for the righteous falls 7 times and rises again, but the wicked stumble in times of calamity. To be righteous, para matawag ka righteous, you need to rise again.
Wala pong righteous na nanatiling nakabaksak. You are righteous because you always rise again. At lagi kang tinatayo ng Panginoon. That's righteous. Amen po. Hallelujah. Okay. Last po, no? Number 3, what it means to be washed by love, renewed. When love gives you a new beginning. Ito po naman yung story ni Saul bago po siya naging si Paul. The conversion of Saul. Acts chapter 8 verse 1 to 4 and 9, 1 to 18. Chapter 9, 1 to 18. So babasahin ko po muna yung Acts chapter 8. Sabi po dito, and Saul approved of his murder. That very day, the church in Jerusalem began to suffer cruel persecution. All the believers, except the apostle, were scattered throughout the provinces of Judea and Samaria. Some devout men buried Stephen, mourning for him with loud cries. Okay, ito po yung pinatay po si Stephen. Ito na po yung persecution ng the way of the Lord. Si Saul po ang talagang naunguna doon. Oh, but Saul tried to destroy the church. Talagang gusto niya pong wasakin ang Church of Christ. Going from house to house, he dragged out the believers, both men and women, and threw them into jail. Kaya po yung ginagawa ni Paul. Si Paul po not broken. Si Paul po not ashamed. At hindi po katulad ni Peter, hindi po katulad ng babae, hindi po katulad ni Sakeo. Hindi po niya hinahanap ang tunay na Diyos. Nasa maling daan si Saul. Si Saul is galit, si Saul is violente, si Saul is opposed sa way of the Lord. Ganun po siya. Ganun po si Paul. Kaya lang sa chapter 9 po, hindi ko na po babasahin po ito. Mahaba. Chapter 9, 1 to 18, kaya lang po meron niya para may reference po kayo na aking mga sinasabi ay nasa Bible. Ayan. So after po niyan, no chapter 9, the next chapter, may nangyari. Si Saul, nasa daan, naghahanap ng mga Kristiyano, ng mga believers para wasakin, para ikulong, patayin, i-persecute. May nangyari po. Meron pong liwanag galing sa heaven ang nagpatigil sa kanya. At si Saul po, bumaksak sa lupa. And for the first time, sa nangyari kay Saul, he hears the voice of Jesus. Mga kapatid, everything changed. Parinig po ang tinig ng moment na narinig niya, nakausap niya ang Panginoong Jesus, na bago po ang buhay ni Saul. Kaya po siya naging Paul, binago ng Panginoon. Yung dati pong persecutor, naging preacher. Yung dati pong destroyer ng church, naging builder ng church. Ang dami po niyang nagawang church sa iba-ibang lugar. Lalo sa mga pinuntahan niya yung mga hentil, no? Sa mga apostle of the Gentiles. And yung enemy ni Jesus Christ naging servant ng Panginoon. That's renewal. Nabago po ang daan ni Saul. Nabago po ang daan niya upang wasakin ang daan ng Panginoon, pero na-renew po ito ng ating Panginoon. Amen? God doesn't just bring you back. He gives you a new life. Meron po akong kaibigan. Dati po siyang occult practitioner. Nagpa-practice po siya ng isa po siyang membro ng kulto. Not knowing na hindi niya alam talaga na ito ay masama. Blinded, kumbaga. Kaya ni Paul, blinded. Kaya di ba may lumaglag na kaliskis sa kanyang mata. Blinded ng Diyos ng mundong ito. Siya po ay nanggagamot din.
Meron po siyang sinusulat na sa papel, tapos lalagay niya po sa tela. Pag binigay niya sa tao, gagaling. Siya po ay nakakabuhay ng patay na halaman. So, pag siya po ay nagalit, ang nangyayari, nagkakasakit yung mga nang-aaway sa kanya. Sobrang spiritual na yung nangyayari. But not from God. So, nabit ko po siya. Isang linggo pa lang po ako sa simbahan. Kakalipat ko lang po ng church na mayroong deliverance. So, na-meet ko po siya. Although magkasama kami sa trabaho, pero hindi kami nag-uusap kasi taga-opisina siya. Ako po ay nasa maintenance. One time, nag-aayos po ako ng makina. Dumating po yung girlfriend niya. Hindi ko rin ganong kakilala noon. Pero nakita niya po ako na nagpe-pray sa taas ng kantin. At kinausap niya ako na baka matulungan mo yung si Blue, si Ernie, sabi gano'n. Sabi ko, bakit ano nangyari? Kasi ganito nangyari sa kanya. May mga sinasamba siya, may ginagawa. Sabi ko, sige, dali mo sa bahay. Mamayang gabi. Pag-uwi natin. Uwi po kami, kasama ko po sa bahay namin. Simula po kami ng 10 hanggang alas 2 sa madaling araw na nagpipray. Nagdi-deliverance po kami noong time na yun. So, na-encounter niya po si Jesus Christ while we are praying. Nakita niya po yung cross kung paano siya tinutulungan ng Panginoon na makalaya. And that encounter changed his life. God gives him a new life. Ngayon po siya ngayon ay pastor na ng church namin. Nakakasama ko na po siya sa deliverance. Pag meron pong Bible study po ako sa every Friday, may Bible study po ako sa pabrika. Hanggang ngayon po, nagtatrabaho pa rin siya doon. Siya rin po yung naging way para maibalik yung Bible study doon sa pabrika. So, pag nandun po ako, nakikita po kami, nagtutulungan kami sa gawain doon. Binago po ng Panginoon ang kanyang buhay. Nung siya ay binalik ng Panginoon, merong binigay sa kanya ng bagong buhay. Ginawa po siyang pastor ng Panginoon, ng lingkod ng Lord, lingkod ng Panginoon. Amen? So, lahat po tayo na na-encounter natin ng Panginoon. Lahat tayo salungat naman sa galaw ng gawain ng Panginoon. Nasa gawain tayo ng mundo. Pero nung na-encounter natin sa Panginoon, binigyan niya tayo ng bagong buhay. Because of the Lord Jesus Christ. Amen? So, si Zacchaeus, yung babae, they are guilty sa kanilang mga kasalanan, but God redeemed them. Peter, yung kanyang kabiguan, yung failure niya, the Lord restored Peter. And Saul, amen, naging Paul, and then God renewed the mind of Saul and yung kanyang buhay. Different stories po, but same love. Amen? Ganun din po sa atin. Kung ano yung pag-ibig na nagdala para magbago yung mga taong yan. Ganun din pong pag-ibig yung binigay sa atin ng Panginoon. Ginagawa sa atin ng ating Diyos Ama. Ang banal na Espiritu. Amen po ba? Okay. Sabi po dyan, you are washed by love, redeemed from your past, restored from your failure, renewed for a purpose. Maaaring nakikita mo, baka mayroon po dito, nakikita pa kanilang kasalanan, o nakikita pa ang kanilang sarili makasalanan, o paulit-ulit ang sinasabi sa Panginoon, Panginoon, makasalanan ako. No, maling-mali mga kapatid. Pero maaaring makita mo yan. Maaaring maramdaman mo yung kabiguan. Maaaring maalala mo yung nakaraan. Pero mga kapatid, maling-mali po yun. Hindi ka tinitingnan ng Diyos na makasalanan. Hindi ka tinitingnan ng Diyos na you are a failure. Hindi ka tinitingnan ng Diyos sa nakaraan mo. So why you are looking doon sa mga yon? Amen po ba? Maaaring nakikita natin yung ating mga sarili doon sa stories. Isa sa mga stories na ating binasa. Si Zacchaeus na feeling unworthy. Si Peter na naramdaman, Lord, I failed you. Si Saul o prodigal son na pakiramdam malayo sa bahay. Malayo sa Diyos. But here's the truth po mga kapatid. Ano po ang katotohanan? At masarap pong laging marinig ang katotohanan. You are not too far from God. You are not too broken. You are not disqualified.
Why? Because of the Lord Jesus Christ. Kung meron kang Jesus sa buhay, you are washed by love. You are redeemed, restored, and renewed. May nakikita po ang Diyos sa atin na hindi natin nakikita. Kaya nga dapat lagi tayong nakaban, no, sa ating Panginoon, sa banal na Espiritu. Ano mang iyong pinangahawakan pa, let go. Mga kapatid, available po ang pag-ibig ng Diyos. Hindi po ini-earn ito. Hindi po ini-earn ang pag-ibig ng Diyos. Lagi po yung available sa atin. Kaya kung meron mang guilt and condemnation sa atin, kalayaan po. Malaya na po tayo diyan. Pinalaya tayo ng ating Panginoong Hesus. Huwag po natin sabihin, I can fix myself. Kaya ko to kasi ano na ako apostol na ako prophet na ako evangelist na ako leader na ako marami na kami. Member, hindi. No, mga kapatid. Give it to God. Let God. Magpakumbaba tayo sa Diyos. O huwag mo sabihin, Lord, baka hindi na ako mapagkakatiwalaan. No, sinong sabi sa'yo? Maaaring ang tao gano'n ang isipan, pero God, hindi. So itigilan natin na ihantulad yung ating sarili sa mga nakaraan natin. Huwag natin hayaan na yung failure natin before is mag-define sa sarili natin. No? Let's receive the grace of God. Tayo po'y lumakad sa ating bagong identity. And let God, and allow God na tayo ay kanyang baguhin. Patuloy na baguhin sa ating isipan. Ngayon po mga kapatid, tayo po'y manalangin. Father God, maraming salamat po Panginoon sa iyong pag-ibig. Maraming salamat po Lord God sa banal na Espiritu Panginoon na nagpapatotoo Panginoon sa amin. Lord, na kami yung hinugasan na that we are sanctified and justified Panginoon in Jesus Christ's name. God, ano man po Lord God na ano pa pinangahawakan namin, unforgiveness, meron pa may Lord God na thinking na condemn ourselves or guilty feelings, Lord God. In Jesus Christ's name, God, maraming salamat po Panginoon. Dahil ngayong gawin Panginoon, pinaunawa mo sa amin na kami na iyong nahugasan. Na lahat ng past namin, lahat ng failure namin, Lord God, ay hindi po nag-identify sa amin, Panginoon. But you are the one, Panginoon, sa Panginoong Jesucristo. Salamat po, Panginoon, sa mga purpose, sa mga calling, Panginoon, na ibigay mo sa bawat isa in Jesus Christ's name. And I destroyed every hindrance, every walls, every weapons ng enemy, every influence, every lies ng enemy sa bawat isa, sa mga tao, lalo na po sa mga leaders, Lord God, in Jesus Christ's name. Let unity, Lord God, in the body of Christ, Panginoon, na bawat isa sa amin, Lord God, ay siyang maging maunlad, Panginoon, para sa amin. Makita, Lord God, in Jesus Christ's name. Maraming salamat po, O God, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig kay banalan, Lord God, in Jesus' name. Lord, maraming salamat. Muli, Panginoon, binabalik ko sa iyo, Panginoon, ang lahat ng kaluwalhatian at papuri sa pangalan ni Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen. Amen.